Ako si Yancia Olu. Anak ako ng hari ng impyerno. Punong hukom Shen, nakakuha ako ng perpektong marka. Bakit mo binura ang iskor ko? Ibigay ang pwesto kay Shen Tianyao. Yenue, bakit naman? Dahil ako ang namumuno rito. Isa ka lang naligaw na multong walang pinanggalingan. Ano bang silbi ng permanenteng posisyon? Mas mabuting ibigay na lang kay Tianyao. Kung hindi ka pa rin sang-ayon, pigilan mo na lang. Sino bang may kasalanan kung wala kang tiyahing may pwesto sa gobyerno? Ang garapal mo sa pandaraya, ang lakas pa ng loob mo. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng hari ng impyerno? Walang hiya kayo mga kawal. Ihila ang hambog na ito na walang alam sa langit at lupa, at dalhin sa salamin ng karma. Kapag nasuri ko na ang kaluluwa mo sa pamamagitan ng parusa, ipapakasal kita kay Tianyao bilang iba pang asawa. Tingnan natin hanggang kailan ka pa magmamatigas. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas galawin ang nag-iisang tagapagmana ng underworld. Kamahalan na prinsesa. Hahaha, ang galing mo, Shen Zhaohua. Ang anak kong inalagaan ko sa palad sa loob ng daang taon. At may lakas ka pang pilitin siyang magpakasal at parusahan. Ang pamilya yang ng Southgate ng langit ha. Sasalantayin ko sila ngayon din. Isang inutil na nakaasa lang sa tatay. Kahit maging hukom ka, hindi ka pa rin pinaniniwalaan ng lahat. Hindi pa rin kayo kumbinsido, ha? Ako, si Yan Luo, ay naglalabas ngayon ng panatang militar. Agad akong pupunta sa mundo ng mga tao. Hanggang hindi ko nabubuksan ang 10 malaking kaso ng underworld. Hindi ko tatanggapin ang banal na katawan ng hukom. At hindi ako uwi kailanman. Ito ang banal na hayop ng underworld, si Nyangao. Siya ang magbabantay sa inyo. Yancia Olu, mag-ingat ka sa lahat ng oras. Naku po. Sa mundo ng mga tao, kulang pa kayo ng isang katulong, Ate Xia Olu. Nasaan ang batang swerteng nasa talaan ng merito? Ate, gutom na si Nanan. Hindi ba mabait si Nanan? Kaya ikinulong siya ni na tatay at nanay dito. Sabihin mo kay ate kung ano ang nangyari. Ang lamig noong araw na iyon. Pinautog ni Tio si Nanan na matulog sa bahay. Nakatulog si Nanan. Pagkagising ko, hindi na ako makalabas. Ate Xia Olu, likas na may basbas ng langit ang batang ito. Dapat sana ay marangya at masagana ang buhay niya. Pero para maagaw ng ampon niyang mga magulang at nang tiyuhin niya ang jade pendant na iniwan ng kanyang tunay na mga magulang. Iniwan nila siyang mag-isa sa bahay. Kaya siya aksidenteng nagyelo hanggang mamatay. Dahil napakalakas ng swerte niya. Kahit ang underworld ay hindi siya matanggap. Kaya napilitan siyang maging ligaw na multo rito. Dahil lang sa isang jade pendant. Pinabayaan nila ang isang 3 taong gulang na bata. Mga halimaw sila, mas masahol pa sa hayop. Ate, huwag kang umiyak. Ibibigay ni Nanan ang swerte niya kay ate. Dadalahin mo ba si Nanan para hanapin sina tatay at nanay, ate? Bago natin hanapin sina tatay at nanay. Ate muna ang maghihiganti para sa iyo. Kapit ng mahigpit, Nyangao. Baliktarin natin ang oras. Bumalik tayo 3 araw ang nakalipas. Matigas ang buhay ng babaeng iyon. Mas mabuti pang ibenta na lang siya kay. Sa biyudong si Lee sa bayan bilang batang asawa. May 10 tael pa tayong makukuha para pambili ng alak. Sakto iyan, simulan natin ngayong gabi. Nanan, huwag kang umiyak, maging mabait ka. Palalayain ka rin ni na tatay at nanay. Ate Xia Olu, kahit ako ay banal na hayop ng underworld. Pero sobrang bagsak na ng asukal ko ngayon. Humihingi ako ng pahintulot na puntahan muna at ubusin ang pirasong karne ng usa. Matakaw ka, nandito ka ba para bantayan ako? O para magbakasyon?
Huwag kayong gagalaw parating na ang masamang tao. Anong ingay iyon sa kubo? Baka gustong tumakas ng paslit na iyon. Yan siya ulo. Haha, bumabalik ang basbas ng langit at kumakagat. At may dagdag pang tulak mula sa akin, ang hukom. Kumusta ang pakiramdam mo, Tiyo? Munting balas. Gaano kakatapang na magtangkang manira ng patalikod sa tiyo mo? Tingnan mo, hindi kita palalampasin. Tatay, may patpat sa lupa. Dahan-dahan lang, huwag kang madudulas ha. Ang sakit mo sa mata. Ay naku, tawang-tawa ako, ang hukom na ito. Ano, kumusta ang amoy ng tae ng baboy? Amain. Hahaha, sobrang nakakagutom. Hahaha, ano? Atik siya ulo, sinanan na ito ay talagang panira sa mga masasamang tao. Ang babaeng iyan, napakakakaiba at nakakatakot. Ikalawa, huwag mo siyang banggain ng harapan. Pupunta ako ngayon sa himpilan para hanapin ang bayaw ko. Dalhin na agad ang kabaong at hulihin ang demonitang ito para sunugin ng buhay. Bayaw, siya nga ang babaeng iyon. May masamang mahika siya sa katawan. Kami ni ikalawa kahapon. Walang sabi-sabing nabagsak kami ng ganito. Bilisan ninyong hulihin siya. Ako ang tagapagtala ng himpilan ng county. Hindi ko hahayaan ang munting demonitang tulad mo na manggulo sa mundo ng mga tao. Mga tao, igapos at dalhin siya. Aray, ngipin ko. Natanggal ang pangharap kong ngipin, aray. Sobra na kayo. Mga tao, hulihin ninyong lahat ang mga tao sa bakurang ito para sa akin. Niyangaw. Iharap mo kami sa harap ng karwahe ng punong opisyal ng county. Ilipat mo ang 100 taong gulang na ginseng na inilagay doon. Ipasok mo siya. Saksihan ninyo ang pambihirang pang-akit ng banal na hayop na ito. Hahaha, huwag kang mag-alala. Sa lugar na ito, ako ang langit dito. Tama, tama. Maraming salamat, bayaw. Mabait si Nanan, huwag matakot si Nanan. Ang galing mong tagapagtala. Ako, ang punong opisyal ng county, ay nagdisgis para mag-imbestiga ng palihim. Talagang nasaksihan ko mismo na tumatanggap ka ng suhol sa kalsada. Kagalang-galang na punong opisyal ng county. Paano po kayo napunta rito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko pa malalaman na ikaw pala ang salot ng imperyo. Kung paano ka nagmamalupit sa nayon. Maling akala po, mahal na Ginoo. Pawang maling akala lang po. Tumahimik ka, may mga mata ang hukom na ito. Mga tao, tanggalin ang kanyang opisyal na sombrero. Hubarin ang kanyang opisyal na kasuotan. Ibalik siya sa malaking kulungan. Lahat ay dahil sa babaeng iyon. Mula nang dumating siya, wala na tayong swerte. Naku, may sunog. Ubo-ubo, napakalakas ng usok. Ate, takot na takot ako. Ubo-ubo-ubo. Ang tatlong hayop na ito, naglakas loob talagang magsunog ng tao.
Niya nga oras mo nang kumilos. Ako na ang bahala. Panoorin ninyo ang aking pambihirang teknik ng pagsipsip ng bituin. Bilisan mo, Ate Xiaolu. Hindi ko na talaga mapigilan. Pigilan mo. Panoorin mo kung paano ko ito aayusin ng ayon sa agos. Tara! Diyos ko! Bakit papunta sa bahay natin ang apoy? Nasa loob pa ang pera ko. Tulong, apulahin ang apoy, iligtas ang buhay. Nandito ang saksi at ang ebidensya. Ano pa ang masasabi ninyo? Kagalang-galang wala po akong kasalanan. Aksidente lang iyon. Siya mismo ang naglaro sa apoy. Nagsisinungaling ang tatay. Tulog lang ng tulog si Nanan. Ayaw ni Nanan sa paglalaro ng apoy. Dalhin siya at hintayin ang hatol. Bukod pa rito, pinaghihinalaan ang tiyo sa pagbubukas ng iligal na sugalan. Mga tao, salakayin at kumpiskahin iyon. Tapos na ang sugalan na iyon. Naubos na ang lahat ng pera ko sa sugalan. May utang pa akong 10,000 layang na mataas ang tubo. Lubos na akong nalugi. Sa wakas, napahiya at bumagsak na ang 3 salot na iyon. Lubos na akong nalugi. Sasama ka kay Ate Nanan para kumain ng masasarap. Yehe, kakain tayo ng karne. Sasama ka kay Ate Nanan para hanapin ang mga kuya mo. May mga kuya si Nanan. Ang init ng kamay ni ate. Si ate ang pinakagusto ni Nanan. Isa itong 1,000 taong ginseng. Naglalakad lang sa daan, nakakakuha pa ng kayamanan. Ay naku! Ito ba ang sinasabing biyaya ng langit? Ate Xiaolu, yayaman na tayo. Boss, 2 plain buns nga. Ay grabe, ang cute ng batang ito, ang sarap kargahin. 3 dekada na akong nagtitinda sa kalsada. Nang makita ko ang batang ito ngayon, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Kunin niyo na ang buns, libre na. Wow! Heto, lahat na ito ibibigay ko sa inyo. Kapag kulang, gagawa pa ako. Alaynan! Sobrang bango, halos mapaluhod ako sa buso. Ate Xiaolu, habang buhay na akong sasama kay Fubao. Ate Xiaolu, tingnan mo. Ang dalawang iyon, paano lumaki ng ganun kalaki? Dapat kamukha na kamukha ni Fubao. 3 taon na kitang hinahanap, Nanan. Nasaan ka ba talaga? Wala talagang silbi ang kuya mo. Kung hindi ko mahanap ang kapatid kong babae, wala na akong mukhang maiharap sa pamilya. Araw-araw kaming inaapi ng mga matatandang iyon. Sila ang mga tunay mong kuya. Puntahan mo sila. Alaynan. Kuya, pangalawang kuya. Nandito si Nanan. Ikaw talaga si Fubao. Sa wakas, nakita na rin kita ng kuya mo. Kapatid ko. Miss na miss ka na ng pangalawang kuya mo. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Haha, nami-miss din ni Fubao ang mga kuya niya. Araw-araw naghihintay si Fubao ng yakap ng kuya niya. Hahaha. Oy, kaya pala, mga tunay na kuya nitong batang ito. Kung gusto niyong isama siya, maglabas muna kayo ng 500 liang na bayad sa pagpapalaki.
Kung hindi, walang makakaalis ngayon. Sino ba kayo? Sa gitna ng liwanag ng araw, nangahas kayong agawin ang isang dalaga sa lansangan. Si Fu Bao ay kapatid naming babae. Kayong mga ulupong. Lumayas kayo ngayon din. Siya ang tunay niyang tiyuhin. At ang dalawang ito ang legal niyang mga amain at inain. Tama, pinaghirapan naming palakihin ang batang ito. Kaya kayo pa ang may ganang tumalimbahasa. Gusto niyong makuha siya ng libre, ha? Kung gusto niyong isama siya, pwede. Maglabas kayo ng 500 liang na bayad sa pagpapalaki. Kulang ng kahit 1 sentimo lang. Walang makakaalis sa kalye na ito ngayon. Dadalhin pa namin kayo sa hukuman para kasuhan ng pang-aagaw ng babae. Kuya, pangalawang kuya. Hindi ko sila kilala. Masasamang tao sila. Araw-araw nila akong hindi pinapakain. At ikinulong pa si Fu Bao sa madilim na silid. 500 liang, bakit hindi na lang kayo mang-hold up? Ang utang ninyo sa pang-aabuso sa kapatid ko. Hindi ko pa kayo nasisingil dyan. Mukhang lubhang masasama ang mga taong ito, Niangao. Hindi pa sila matututo hanggat hindi pa napaparusahan. Ate Xiaolo, gamitin mo ang biyaya ng langit para alisin sa kanila. Damhin naman nila ang malas na bumagsak sa ulo nila. Makikinig si Nanan kay ate. Sa puso mo, sabihin mo ang isang bagay. Huwag mong ibahagi ang swerte mo sa mga masamang iyon. Huwag ninyong kunin ang swerte ni Inyin. Napunta na sa masamang tiyuhin at masamang ina. Lahat ibigay kina kuya at ikalawang kuya. Hindi ka ba magbibigay ng pera? Kung gayon, wawasakin kita ngayon. Ay naku! Bakit ba ngayon ay may kidlat pang tumatama sa tao? Nagmulat na ang langit. May halimaw. Hahaha, tinamaan sila ng kidlat ng langit. Iyan ang tawag na masama ang may masamang balik, hahaha. Siguradong ang dalawang iyan ay ubos na ubos sa kasamaan. Kahit ang langit ay hindi na makatingin pa. Ang ganti ng langit umiikot talaga. Wow! Hahaha, naging itim na uling ang masasamang tao. Mas maitim pa sa uling. Hahaha, ang saya nito. Tumabi kayong lahat. Kanina ko pa kayo hinahanap kayong tatlo. Ang mga tumatakas na arsonista at mga salarin sa pangunguha ng tao. Mga tao, dalhin ang tatlo, ang tiyuhin, amain at inang nagpalaki. Iposas at tanikalaan silang lahat. Ihagis sa kulungang kamatayan. Bitay pagkatapos ng taglagas. Kagalang-galang na hukom kami ay inapi. Hindi na po kami mangangahas muli. Bagaman napawi na ang masasama. Ang susunod na pagdaraanan ay ang pagsusulit sa imperyo. Sa mga huling araw, pati ang mga libro ay hirap na hirap kong hawakan. Natatakot akong bumagsak na naman. Utang pa ng tindahan ko sa samahan ng mga mangangalakal ang 300 liang napila. Kung hindi ko mababayaran bago matapos ang bukas, kukuhanin ng sapilitan ang tindahan. Kuya, wag masakit ha. Kuya, ang galing mo sa pagsusulit. Mag-uwi ka ng malaking pulang bulaklak. Ang weird, talagang weird. Noon, tuwing malapit na ang pagsusulit, sumasakit ang ulo ko at nilalagnat ako. Ngayon, hindi lang ako puno ng sigla. Kahit ang mga sanaysay na dati kong hindi ma-memorize, ay malinaw na nakaukit na sa isip ko. Hahaha, siguradong iyon ang halik ni Bunso. Dinalhan ako ni Bunso ng basbas ng mga Diyos. Kuya, lakasan mo pa. Sa bahay naghihintay si Nanan na bilhan siya ni Kuya ng malaking drumstick. Siguradong bibilhan ka ni Kuya ng isang truck na puno ng drumstick. Niangao. Tingnan mo nga ang swerte ni Fu Bao. Parang walking cheat code na anyong tao. Hindi biro ang anak na babae ng langit. Higop, ang sarap ng munggo cake na ito. Ate Xiaolo, pwede ba akong magpabalot mamaya? Ay, ang tanong na ito. Hindi ko akalaing kapareho ito ng mga banal na salita na nakita ko sa panaginip ko kagabi. Eksaktong kapareho. Sa susunod na sulat ko, parang may basbas ng Diyos. Sa pagkakataong ito, siguradong makakapasa ako ng mataas, ako si Shen Shuheng.
Ay roll mo ulit. Dumating na ang swerte at ang tindahan ni ikalawang kuya ay magtatagumpay ng husto. Ay naku, Ginoong Shen. Mula sa kanlurang lupain ay nagdala ako ng 10,000 liang na ginto. Sinabi nilang bilhin ko ang mga telang sutlang nakatambak sa kamay mo. Kung gaano karami meron ka, kukunin ko lahat. Pero ang mga telang ito dati ay medyo nabasa. Mga panindang hindi nabili at nabasa. Iyan ang tinatawag na natatanging disenyo ng kanlurang lupain. 3 beses ang ibabayad ko. Uy, yumaman ako ng bigla. Hahaha, atek siya ulo. Bilisan mong ibaon ako sa bunto ng pera. Bigyan mo ako ng 10 bote. Kung hindi, 50 piraso. Ginoong Shen, doble ang alok ko. Unahin mo akong bentahan. Hihi! Si Bunso ay parang aming alagang pusa ng swerte sa pamilya. Yumaman ng biglaan sa gabi. Ako rin, si Shen Xiangyu, ay isa ng mayamang negosyante. Mabuting balita, mabuting balita. Binabati namin si Ginoong Shen Shuheng, Ginoong Shen. Nanguna sa unang pwesto sa antas ng kolehiyo. Top-notcher at pumasa sa pagsusulit. Ay naku, Ginoong top-notcher. Talagang umusok ang puntod ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Ngayon, 2 anak na magaling ang mayroon si pamilya Shen. Ang panganay ay tumama sa unang ranggo sa pagsusulit. Ang pangalawa ay naging isang mayamang tao. Talagang parang pamilya ng mga Diyos. Kaynanan niya, siya pa ang nagdala ng swerte sa panganay. Ang panganay ay naging opisyal na ngayon. Walang duda, pagdating ng panahon, ang panganay ay magiging mataas na opisyal. Ang pangalawa ay kumikita ng malaki. Kailangan nating gawan si Nanan ang pinakamagandang bahay. Itaas natin ang saya ni Fubao hanggang langit. Kuya, huwag kang umiyak. Mula ngayon, sasamahan ka ni Nanan araw-araw, kuya. Hindi na tayo maghihiwalay. Buong buhay na ligaya. Nawa ay maging tuloy-tuloy ang swerte at mahabang buhay. Ang unang kaso. Puno ng kabutihan at dangal. Ek! Alam ni Nanan na nandito ka. Ang candy na ito ay para kay ate. Mula ngayon, araw-araw ay kailangan ng matamis ang buhay ni ate. Salamat, Fubao. Ang galing talaga. Natapos na ng tuluyan ang unang kaso ni Atek Xiaoluo. Nabawi na ang iyong kapangyarihan bilang hukom. Masama ito, Atek Xiaoluo. Nagkagulo sa ilalim ng lupa. Sa ikalawang kaso, ang galit ay bumagsak at nabasag ang tarangkahan ng mga multo. Natumba pati ang tulay ng naihe. Bilisan mo, isangin mo na ang kaso. Ang tulay ng naihe ay sinira ng isang lubhang. Takot sa lipunang multo na babae at umiyak ng todo. Ang galit na iyon ay umabot sa langit. Halos malusaw na ang sopas ng mingtang sa ilalim ng lupa. Halos naging milk tea na siya. Naku, ang nanay ko. Kaya rin palang pumatay ng ganito kalupit ang isang social anxiety na multo. Kaya niyang itaas ang tulay ng naihe. Gaano kalaking kawalang katarungan ba ang dinanas niya? Niya nga alamin mo ang kinaroroonan ng tunay na katawan. Nasa gusali ng lasing na buwan, ang pinakamalaking inuman sa kabisera. Ang tunay na katawan ay si Liu Ruan-Ruan. Noon, isa siyang mananayaw. Si Liu Ruan-Ruan ay hukom ng ilalim ng lupa. Anong kawalang katarungan? Sabihin mo lang lahat sa akin. Ay, huwag mo akong tingnan. Huwag kang kausapin ako, natatakot ako. Lumayo ka, lumayo ka.
Sobrang pangit ng performance. Ang kaunting perang ito, sapat na sa iyo. Ha ha ha. Ang bunganga mo, puro kalat na salita. Walang hiya, talagang basura. Inaapi mo ang isang multong may social anxiety na hindi marunong magsalita, ano? Ako, hindi ako nangangahas lumaban. Kapag nagsasalita ako, kinakabahan ako agad. Sobra kong kinamumuhian ang sarili ko. Ayoko na maging tao. May social anxiety ka, ano? Sa pagkakataong ito, magiging isang buhay na multong takot sa pakikipagsapalaran ako. Liuruan-ruan, hihiramin ko ang katawan mo. Tingnan natin paano ko paparusahan ang mga umaapi sa iyo. Dudurugin ko sila ng walang awa. Umalis ka, Nyangao. Pumunta ka sa palengke sa bundok ng kalapit na lugar at maghanap ng trabaho. Ginoo at Ginang Liu. Hindi ba ikaw ang mananayaw ng kabilang pader ng gusali ng lasing na buwan? Ano nang ginagawa mo rito? Naghanap ako ng trabaho mula sa may-ari ng mesa. Mula ngayon, ako na ang inyong creative director. Sisiguraduhin kong hindi tatagal ang 3 araw. At ipasasara ko ng tuluyan ang kabilang pader ng gusali ng lasing na buwan. Ang talino mo lang siguro ay kapag nakikipag-usap ka sa tao, namumula ka pa. Kaya mo bang gumawa ng negosyo? Dati si Liu Ruan ay. Ngayon ako si Liu Ruan. Ang bango ng alak sa mesa, pero takot pa rin sa masikip na eskinita. Ikaw na taga-Yingfeng Pavilion, mukhang di matitinag sa kamatayan. Kung hindi mo pa gagawing seryoso, buhay ka pang matatalo. Baka maipit ka na lang sa pader at mamatay. Maniwala ka sa akin, ililipad kita. Ano ngayon, paano mo kami babalikan? Ang may-ari ng mesa, nabalitaan ninyong nasa dahan ang gabi ng disko. Mga kapatid, mga mahal kong kaibigan, maligayang pagdating sa pinakaunang gabi ng klasikong pagtatanghal ng Yingfeng Pavilion. Ngayong gabi, sabay tayong magpakasaya. Bakit naman ako ang napunta? Ay grabe, Diyos ko. Ang gandang tingnan ng sayaw na iyan. Ang galing, ang bilis. Isa pa. CJ, mga dumaan lang, huwag ninyong palampasin. Pakiingay ang bulaklak na basket. Pwede bang makipagtanghal ang pinakagwapo? Nakuya sa entablado kahit isang beses lang. Mga kapatid, bigyan ninyong lahat ng 6 na 6 na 6. Magbuhos kayo ng mga regalo. Mukha pa siyang marunong magsalita. Nako, ang dami kong nainom, hahaha. Liu Ruan, bakit parang galing sa labas at loob ka pa? Mangahas ka pang manira sa sulok ng teritoryo ko. Ngayon, susunugin ko ang palpak mong lugar na ito. Sipag. Hoy, hindi ba ito ang mayordomo ng gusali ng lasing na buwan? Ang dami ng tao mo sa ganitong oras. Nandito ba kayo para salubungin kami sa Yingfeng Pavilion? Sa gabi ng disko ba kayo magpapadala ng flower basket? Huwag mo na kaming paasahin sa kadaldalan mo. Wasakin ninyo ang entabladong ito para sa akin. Sandali lang, mga kapatid. Sabi ng mayordomo, hindi raw pwede ang mga mananayaw natin sa Yingfeng yun.
Ngayong araw, binubuksan ng General Manager ang ultimate na paligsahan ng gantimpala. Ngayong gabi, Yingfeng Pavilion laban sa gusali ng lasing na buwan. Mga kasama sa ibaba ng entablado. Kung sino ang makakakuha ng mas maraming flower basket, siya ang magiging unang dance troupe ng kabisera. Ang talong grupo ang tatalo at tatanggap ng pagkilala sa harap ng lahat. Mayordomo, tatanggapin mo ba o hindi? Tumanggap ka ng 10 flower basket mula sa akin. Para sa Yingfeng Pavilion. Sige, tanggapin. Hindi ako natatakot na hindi mo kayanin ang bayad mong pagkalugi. Nangunguna ang Yingfeng Pavilion. Yingfeng Pavilion. Pumunta kayo sa likod ng kusina ng Yingfeng Pavilion ngayong gabi. Lagyan ninyo ng lason ang kanilang balon. Gusto kong mamatay silang lahat. Kapatid. Gabi na. Ikaw rin ba ay kakain dito? Ay naku, may halimaw. Mga tao ang dambuhala. Oh. Nakuha ni Xiaolo ang malakas na tao. Hindi yung masamang taong may dalang lason ang nahuli. Bandang hating gabi. Naglagay sila ng lason sa gamot. Ang mayordomo mismo ang nag-utos na ipadala sila sa opisina ng hukuman. Hayaan silang magpaliwanag ng husto sa piitan. Aba, habag naman. Lahat ng ito ay inutusan ng mayordomo ng gusali ng lasing na buwan. Pinaglason pa nila tayo. Ginawang lugaw na may sabaw at sirang gulay ni Niangaw ang pagkain ng gusali ng lasing na buwan. Tapos siningil pa ang sahod ng mga empleyado. At ipinrint din ang itim na record ng pambubugbog sa pusang gala. Bukas, gusto kong makita ng buong lungsod ang pagkalantad niya. Mga kapatid, narinig ninyo ba? Sa labas, ang gusali ng lasing na buwan ay kumikinang na parang ginto at jade. Pero sa likod, puro amag na ang mga balde sa kusina. Maging ang mayordomo na iyon, pati ang mga ligaw. Nakuting ay sinisipa hanggang mamatay. Lubos na walang awa. Ay, noong isang araw lang, doon pa ako kumain. Kaya pala sumakit ang tiyan ko ng 3 araw. Napakakasuklam. Ang ganitong madilim na tindahan, mas mabuting ipasara agad. Huwag na kayong pupunta roon. Ruan, sa wakas nakita ka na rin namin, kuya. Nabalitaan kong isa ka na ngayong tagapamahala sa Yingfeng Pavilion. Ang laki ng kita mo. Kamag-anak ninyo kami. Hindi mo pwedeng pabayaan kami. Mga kamag-anak ng orihinal na bampirang multo. Sila pa ang nagdala nito mismo sa pinto. Ruan, may pera ka na ngayon. Kailangan muna nating bilhan ng malaking bahay sa silangan ng lungsod. Tapos maglaan pa ng 500 pilak para sa panghabang buhay na suporta ni Lolo. Ang pera mo, pera ng pamilya Shen. Ito ang tawag na paggalang sa magulang. Alainan. Little second, ilabas nyo ang pinakasosyal ninyong mga espesyal na putahe. Ano ba, abalon, sea cucumber, at mga delikasi na punong-puno ng okra na parang luma ng kalendaryo. Dalhin ninyong lahat dito, nauna. Ngayon, ang pamangkin ko ang taya. Ibig sabihin, ang Yingfeng Pavilion na ito mula ngayon ay negosyo na ng pamilya namin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas sumuway. Tio! Ay, kawawa naman si Uncle. Narinig mo na ang sinabi mo. Nandito ang mas nakatatanda. Paano hindi magpapakita ng paggalang si Ruan? Nakita mo na wala ang pamangkin ko. Siya ang pinakamagaling kumita ng pera sa buong Beijing. Siya ang pinakamasunurin sa atin. Lasing na yata si Uncle sa alak sa loob ng restoran. Kung talagang gusto mong magpakabait. Ngayong gabi, personal na lilipat si Ruan sa bahay ni Uncle. Magbantay kayo araw at gabi, 2 kayong matatanda. Ano sa tingin ninyo? Ayos ba ang ganitong relasyon? Halika at bantayan mo kami, tamang-tama para mas makapagpasarap kami sa biyaya, haha. Mga kapitbahay sa kalye, halika rito at tingnan ninyo. Ngayon, malaki ang kinita ng pamilya ko. Sinabi na ni Madam, kumita siya ng 10,000 pilak sa lungsod. Para sa pagdiriwang. Simula ngayon, 3 araw.
Araw-araw, libre ang pagkain para sa buong kalye sa bahay ni Uncle, kasama pa ang dumplings at steam buns. At inom din tayo ng Dr. Red ni Chen Yan. Magmadali na kayo, pumila na at kumain. Ay, mukhang nabunutan ng tinik si Boss Shen. Halika, kumain na tayo. Tama. Kumain lang kayo ng kumain, huwag kayong mahiya. Hindi naman ako kapos sa pera. Huwag kayong pumipigil, Nyangao. Mrs. Ang isang kainan na ito, halos kalahati ng naipon namin sa isang taon ang mawawala. Para lang sa mukha. Bukas, mapapalabas din ang mukha niyang iyon. Bukas, hahaluan pa natin ang dagdag na hiya ang ulupong na iyon hanggang sumuka siya. Ay, ang pera ko. Ubus na rin lahat ng bigas at pagkain ko. Ruan-ruan, pakiusap, isama mo na lang siya. Talagang naubos ka niya, Uncle. Wala nang natira ni isang patak. Ano ba ang sinasabi mo, Uncle? Kahapon, sa harap mo mismo sa kanto, sinabi mo pa, na kahit isang kusing ni Singko, hindi raw kakasya sa iyo. Boss Shen, napakabuti mo talaga. Ngayon, muli na naman kaming kakain ng chicken stew sa bahay ninyo. Talagang napakabuti ni Boss Shen. Kalat na iyon sa buong lungsod. Sinasabi nilang ikaw ang pinakamabuting tao sa buong lungsod. Mabuti nang magsalita ka, Mrs. Puntahan mo sa study ang dakilang alaalang iyon. At ipagbili ang huwad na painting digo kaisi. At ipalit ng alak at karne. Mahilig ka sa mukha, hindi ba? Kung ganoon, sa iyo na ang lahat. Para pati pantalon at bestida mo, wala ka nang maitira. Mrs., hirap na hirap kang hinanapan ka ng asawa mo. Dahil buhay ka pa naman. Bakit hindi ka umuwi? Ay, ito na nga ang asawa ni Miss Liu. Talagang malupit sa pag-ibig ang isang ito. Nga, umiiyak na ganyan ang sakit sa puso. Siguradong sobrang mahal niya. Asawa mo. Sige, huwag kang ganyan. Tumayo ka na, lahat nakatingin dito. Mrs., umuwi ka na kasama ang asawa mo. Noon, dahil hindi ka naalagaan ng maayos ng asawa mo. Kaya ka nasaktan at napahiya. Asawa ko, ang luwag at ingay ng bulwagan na ito. Pumasok tayo at mag-usap. Akala ko noong namatay ka, makukuha ko na ang kabayaran sa siguro. Hindi ko inakalang napakalaki pala ng kapalaran mo. Kung ganoon, wag mo na akong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Mrs., napagod ka sa labas. Uminom ka agad ng mainit na tsaa para uminit ang katawan mo. Salamat, mahal. Uminom ka rin, mahal. Mahal, tingnan mo, anong klaseng halimaw iyon? Wala naman. Puro daga lang iyon. Mrs., uminom ka na ng tsaa. Ang sarap pakinggan ng sinasabi mo, mahal. Mahal, masarap ba itong tsaa? Aray, sobrang kati. Ang tiyan ko. Ang pagtatae at pangangati kagabi ay pampagana lang. Niya nga o, pumunta ka at ihanda ang malaking entablado. Bukas, ipapanood ko sa buong kabiserang lungsod ang isang napakagandang palabas. May panauhing mahalaga dito. Mga kabayan, ngayong araw, walang pasayaw sa Ingfeng Pavilion. Ako mismo, ang general manager, ang magsasalita sa inyo. Ang tunay na mukha ng isang lalaking sobrang mapagpalayaw sa asawa.
Pweh, sa mundong ito, may ganito palang kapal ang mukha at walang kahihiyang taksil. Hindi ba iyan si Zhao Huaian, ang walang hiyang hayop na iyon? Bath. Mga tao, tingnan ninyo, ito ang kabit niya. Maging ang pambili ng gintong hairpin ay gamit ang kabayaran sa siguro na nakuha niya sa paglasong pumatay sa unang asawa. Huaian, tulungan mo ako. Paano nila nalaman ang tungkol dito? Liu Ruan, ikaw na walang hiya. Dahil hindi mo ako binibigyan ng daan para mabuhay. Kung ganoon, walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Ginoong Zhao, ang aking lasing na buwan ay tuluyang sinira ng mga naiyon. Wala na akong natira ngayon. Hindi ko talaga malunok ang sama ng loob na ito. Huwag kayong mag-alala, Manager Wang. Hindi rin magtatagal ang pagmamayabang ng nasi Liu Ruan. Ginoong Zhao, ano ba talaga ang pakana mo? Pagkalipas ng 3 araw, ay ang araw ng buong lungsod na. Pangwakas na paligsahan sa sayaw. Siguradong dagsa ang tao. Ginoong Zhao, magdamagan naming sinuhulan ang karpintero. Para sa ilang haliging sumusuporta sa entablado. Ginupit mula gitna ang mga pangunahing haligi hanggang halos kalahati. At tinalian pa ng nakatagong makapal na lubid. Kapag umakyat na si Liu Ruan sa entablado para sumayaw. At mainit na ang damdamin ng mga manonood sa ibaba. Hihilahin natin ng buong lakas ang lubid. Ang nakatagong pamatay na bitag. Bitag na mekanismo. Babagsak ang mga haligi at guguho ang gusali. Hindi lang natin mapapatay agad si Liu Ruan na iyon na. Magagawa rin natin ang pinakamalaking trahedya ng siksikan sa loob ng halos 100 taon. Ang galing at kapag may namatay na talaga. Hindi lang lubusang sisirain ang Yingfeng Pavilion. Siguradong lulurayin ng mga otoridad si Liu Ruan ng buhay. Ay naku! Ang 2 lintik na iyon ay talagang magpaplano ng pag-atake. Kailangan nating agad bumalik at magulat kay Atek Xiaoluo. Binibining Liu, hindi maganda ito. Sabi ng tagasilbi kanina, na ang nasa ilalim ng entablado natin. Mukhang may kumalikot sa mga haliging sumusuporta. May mga bakas ng lagari. Huwag mag-alala, manager. Matagal nang sinabi sa akin ni Nyanga o si Zhao Huaian at ang sabwatan ni Manager Wang. Kung ganoon, bakit hindi pa tayo agad magsumbong sa mga opisyal? Sa pagsumbong lang, mas mapapaboran pa natin sila. Ngayon, ipatitikim ko sa kanila ang bunga ng sarili nilang gawa. Pinatibay ko na ang mga haligi ng entablado gamit ang mahika ng ilalim ng mundo. Kahit ang bundok tae pa ang bumagsak, hindi ito matitibag. At sayaw. Kung gayon, ililipat ko ang mekanismong mailubid na inilagay nila sa ilalim mismo ng sarili nilang pangalawang palapag na SE box. Sige, ihatid ninyo sa ating panauhin. Ang isang regalong hindi niya kailanman malilimutan. Manager Wang, handa na ba ang lubid? Hintayin natin na makasampa muna ang mga. Kumilos na tayo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhao. Siguradong walang palya. Ngayon na ang katapusan ni Liu Ruan. Ano nang nangyari? Bakit nabiyak ang sahig na ito? Ay, tulong. Tingnan ninyo, may 2 lalaki sa langit. Ay naku! Ang grand final sa Yingfeng Pavilion na ito. Sobrang intense naman ang palabas na ito. Flying performance pa rin sila. Mga kaibigan, mga kapamilya. Maligayang panoorin ang pagtatanghal ni Ginoong Zhao Huaian at ang aerial pole dance na may pulang salawal na dala ni Manager Wang. Itaas na ninyo ang mga regalo. Bumaba ka riyan, Liu Ruan. Ikaw na. Bitiwan mo ako. Huwag na kayong tumingin. Ha ha ha. Sino ang nagkakagulo rito? Ibaba niyo ang 2 suspect na ito at dalhin sa akin. Zhao Huaian, Manager Wang. Narito ang saksi at ebidensya. Nilayan ninyong sirain ang haligi ng Yingfeng Pavilion at magdulot ng sakuna sa siksikan ng mga tao. Sadyang pagpatay. Nadiskubre ring nilaso ni Zhao Huaian ang dati niyang asawa at pinahirapan ito hanggang mamatay. Inaamin niyo ba ang kasalanan ninyo? Inaamin po ng hamak na ito ang kasalanan. Kagawan po ng may-ari ang lahat ng ito, awa po. Lahat ay iniutos sa akin ni Zhao Huaian. Matigas pa rin ang ulo. Hinahatulan si Zhao Huaian dahil sa sadyang pagpatay. At paglasong pumapatay sa kanyang unang asawa.
Ayon sa batas, parusang kamatayan. Bitay pagkatapos ng taglagas. Hinahatulan si Manager Wang dahil sa sadyang panununog at panggugulo sa kapayapaan. Ipapatapon siya sa hanggahan. Kukumpiskahin ang buong ari-arian. CJ. Itaas ang salamin ng karma. Meow. Iyan ang munting pusa na inalagaan ni Liu Ruan-Ruan noong nabubuhay pa siya. Meow. Salamat po, kagalang-galang na hukom. Hindi lang po ninyo na ibalik sa akin ang katarungan, kundi ipinakita rin inyo sa akin na ang isang tulad kong mahina at mahiyain sa tao ay nararapat ding tratuhing mailambing ng mundong ito. Bawat mabuting kaluluwa ay nararapat tratuhing mailambing. Pumunta ka na sa susunod na buhay. Magkakaroon ka ng isang matapang at masayang buhay. Wow, at Sayaulu. Nabawi na ang 20% ng iyong banal na kapangyarihan bilang hukom. Naku, sinakop na ng hukbo ng mga pusa ang underworld. Sandali, tigil. Bakit ang dami-daming kaluluwa ng pusa? Itim at puti. Ano nang nangyayari rito? Munting mahal ko. Lahat ng mga ito ay mga pusang gala na aksidenteng nalason at namatay sa mundo ng mga tao. Dapat sana ay diretso na silang nag-reincarnate pagkamatay nila. Pero ayon sa talaan ng mga kabutihang gawa ng underworld, itinakda na. May utang sila na 150 tael ng pilak sa mundo ng mga tao. Ayon sa mahigpit na batas ng underworld, kapag may utang at hindi nagbayad, hindi pwedeng mag-reincarnate. Kaya ngayon, dito na lang sila sa underworld at magbubuhat ng bato. Magpapakahirap bilang parusa. Paano makakautang ang mga ligaw na pusa ng pera sa mundo ng mga tao? Hindi nga nila kayang magbilang. Pero malinaw na nakasulat sa talaang ito, na ang may-ari ng 150 tael na pilak na ito ay isang mortal na nagngangalang Linsuna. May kahina-hinala rito. Niya nga hawakan mo ako ng mahigpit. Ngayon, babaliktarin ko ang oras. Magiging pusa ako at pupunta sa mundo ng mga tao para alamin ang totoo. Talagang naging munting pusang kahel ako. Niya nga nasaan ka na? Atik siya ulo, iligtas mo ako. Gagawin nila akong laruan at kakainin ako na parang sitsirya. Ay! Huwag kayong gagalaw, opisyal ito. Hindi pwedeng kainin ng assistant ko. Mga bata. Gutom na kayo, ano? Lola, nagluto ako ng mas maraming tokwa ngayon. Kapag nakaipon na tayo, bibilhan ko kayo ng karne. Bakit pa kailangan ng ganoong kalaking pera para gamutin ang mga pusa? Niloko si Lola Lin ng hambog na si Zhangdahan na ito, ano? Lola Lin, mura na nga at sariwa pa ang tokwa mo. Mas maayos pa kaysa sa mga paninda sa kanto. Kung gusto ng lahat, kumain kayo ng marami. Napakagahaman. Araw-araw silang kumikita rito na parang tindahan nila.
Kung ganoon, bibigyan kita ng kulay ngayon. Hindi mo ba alam kung sino ang may huling salita sa lansangang ito? Asawa ni Boss Wang, nagtatao lang ako ng kaunting butil. Makiusap po kayo at patawarin na ninyo kami. Napag-usapan na iyan. Kapag nagbenta pa kayo rito, huli na. Hindi lang ang sasakyan ang dudurugin ko. Kasama pati ang buto mo. Mga bata, huwag kayong matakot. Walang silbi si Lola. Hindi ko kayo mabibilhan ng karne ngayon. Pero huwag kayong matakot. May galing pa si Lola. Kaya ko kayong buhayin sa pagtahi at pag-ayos ng mga damit. Masyadong malupit si Lola Lin sa sarili niya. Araw-araw, isang tuyong tinapay lang ang kinakain niya. Pero lahat ng perang kinita niya sa pananahi, inipon niya para sa mga bakal na lata. Inililista niya lahat ng gastos na iyon sa talaan para sa mga pusa. Pero siya mismo, halos hindi gumagastos. Para saan ba talaga gagamitin ni Lola Lin ang pera? Si Lola Lin, dapat ay may balik na interes din ako. Kung gusto mo akong tulungan, yung gamot na mula sa pinsan ko para sa mga pusang gala. May utang ka ba sa akin na 150 loan shark? Kumita ang tubo ko rito, Kuya Zhang. Pakiusap, wag mo nang itaboy ang mga bata. Ang kinita nilang yan mula sa hilaga, ipapadala ko na lang sa iyo. Bumili ka pa ng mas makakapal na damit para sa digmaan. Kailangang makauwi kang buhay para makita si nanay. Si Lola Lin, mas mabuti pang mangutang na lang ng malaki. Kaysa pasanin ang utang na 100,000 para lang pakainin ang mga pusa. Pati ang dugo at pawis na kinita niya sa pagtatahi gamit ang sariling kamay. Ipadala niya sa anak niya sa hangganan. Lahat ng utang na 150 loan shark ay dahil sa mga pusa. Kaya nakatala na rin iyon sa libro ng kabutihan ng mga pusa. Kuya Zhang, asawa, hindi na talaga pwede. Ito na ang huling pera. Pakiusap, tandaan mo na lang ang kabutihan ng mga kapitbahay. Sa susunod, magtirik ka ng kaunting pagkain para sa mga bata. Ay, sinabi na ni Lola Lin, huwag po kayong mag-alala. Si Zhang Dahan ay may busilak na puso. Pasan ko na. Meow. TSA, hindi pa namamatay ang matandang to, may ibibigay pang kaunting pera. Gusto pa niyang alagaan ko ang 12-12 ng gutom na pusa. Araw-araw silang maingay sa kabilang pader. Kaya hindi makatulog ang matanda. Diretsuhin na natin. Lahat ay iayos natin. Ngayong gabi, itatapon ko sa kabila ng pader ang kinatay na lasong isda. Hayaan ang mga alaga niyang iyon na samahan si Lola sa libing. Walang gagalaw. Nilason ko ang isda. Kakausapin ko ang organisasyon ng mga pusang sundalo ng Niangao. Sasama ako para turuan ang dalawang masamang to ng leksyon. Iyan ang utos. Ngayong gabi, ipapakita ng espiritu ko sa kanila. Ano ang tawag sa paghihiganti ng mga pusa at daga? Natanggal ang multo. Napakaraming multo ng mga pusa ni Lola Lin. Bumalik sila para hanapin kami.
Tumatakbo sa malaking puno sa gitna ng nayon at doon nakasabit. At hindi pa ayos, buwan-buwan ang padala ni Lola Lin na pera. Kasama pa ang abuloy na galing sa hukuman. Si Kuya Dayong, ni isang kusing bago mamatay ay hindi nakatanggap. Atek siya Olo, nalaman ko na. Yung mga tulisan na nasa bundok ng Hefeng ang may pakana. Kinuha nila ang perang panglibing ni Lolo Lin. At pati ang kalahati ng dugo at pawis na perang pinaghirapan ni Lola Lin ay inagaw nila. Itong mga magnanakaw na uhaw sa dugo. Nasa harapan si Kuya Dayong, nakikipaglaban ng buong tapang. Ang perang pangligtas sa likuran ay inagaw nila at nilustay. Mga bata, itaas ninyo ang mga kuko ninyo. Ngayon, hahatakin ko kayo ng opisyal na ito papunta sa pugad ng mga tulisan na ito. Ay, lumapit ka. Ang perang sahod ng mga sundalong banta ay hangganan na ninakaw natin ilang araw na ang nakakaraan ay ang laki pala. Saan galing ang dami ng mababangis na pusa na ito? Lumayas kayong mga hayop na iyan. Huwag ninyong kalmutin ang mukha ko. Ay naku, tulong. Baliw na ang pusang ito. Tikman mo ang isang atake ng banal na daga ng apoy. Walang matitira, hihi. Nagliyab na ang bundok ng Hefeng. Nagkagulo ang pugad ng mga tulisan. Sugod, mga kawal. Naubos ng lubos. Umuwi na tayo sa underworld. Meow! Maliwanag na ang karma ni Lola Lin. Nagtagumpay kayo sa pagprotekta sa Panginoon. Mula ngayon, ganap ng kinansela ang inyong utang na 100 tael sa ilalim ng lupa. Naway maging napakalawak ang inyong kabutihan at merito. Meow katumbas equals omega katumbas equals. Kuya Dayong, Lola Lin. Mula ngayon, hahayaan ko kayong magsama-sama sa underworld. Bunso kong Dayong. Sa wakas, nakita na kita, nanay. Si nanay ay araw-araw na nakatingin sa pader ng lungsod at naghihintay. Sa wakas, nagawa kitang makasama. Hindi naging masunurin ang bata. Hindi ka man lang naalagaan hanggang sa pagtanda. At pinasan mo pa ang utang na puno ng hirap. Ang bata ay nararapat mamatay. Mabuting bata, hindi ka nahirapan. Tingnan mo, may mga bata na ito araw-araw nakasama si nanay. Napakahusay nilang umunawa. Lahat ay laman ng puso ng nanay. Linsua, Lindayong. Dahil sa pag-ipon ninyo ng kabutihan at paggawa ng mabuti noong nabubuhay pa kayo. Tapat na pag-ibig sa bayan. Bagaman dumaan sa mga pagsubok at pagdurusa. Hindi pa rin nagbabago ang pusong walang bahid. Sa hatol ng opisyal na ito ngayon, iginagawad ko sa inyo ang muling pagsilang bilang mag-ina sa susunod na buhay. Naway tamasahin ninyo ang habang buhay na karangalan, kasaganaan at kayamanan. Walang sakuna, walang kapahamakan. Ang mga pusang ito, dahil sa matagumpay nilang pagprotekta sa Panginoon. Malalim ang pagmamahal at katarungan. Sila ang magiging biyaya ng inyong angkan na Lin. Muli kayong isisilang sa inyong bahay para mamuhay ng habang buhay na walang alalahanin sa pagkain at damit. Mga mararangal na taong lubos na pinangangalagaan. Salamat po, kagalang-galang na hukom. Dakila ang inyong kabutihan at kagandahang loob. Hindi kita malilimutan magpakailanman, mahal kong asawa. Meow, magkita tayo ulit. Sa susunod na buhay, araw-araw tayong kakain ng malalaking isda at matatabang karne.
Matalas ang inyong pagtingin, kagalang-galang na hukom. Pawiin ang naipong sama ng loob sa mundo ng mga tao. Nakakabilib ang tapang ng kanyang kamahalan na prinsesa. Kami ay manunumpang susunod sa inyo hanggang kamatayan, kagalang-galang. Atik Sayaulu. Ang hitsura mo kanina habang humahatol ay grabe, sobrang astig. Sa underworld ngayon, sino pa ang mga ngahas tumawa sa atin nang wala tayong sandalan? Ngayong nalutas na natin ang 3 kaso. Pwede ba tayong magbakasyon ng matagal? Pumunta tayo sa mundo ng mga tao at kumain ng isang bonggang hotpot. Bakasyon muna, Niangao. Baka masyado kang nag-ilusyon. Tingnan mo ito. Alainan. Ay naku. Ang langit at ang palasyo ng dragon. Hindi ito karaniwang kaso sa mundo ng mga tao. Ito ay pakikipagsalpukan sa mga Diyos at engkanto. At ano naman kung mga Diyos at engkanto? Maging mga engkanto man ng langit o mga dragon ng kailaliman ng dagat. Kapag nagkasala, at lumikha ng kawalang katarungan. Sa talaan ng buhay at kamatayan ko, hindi ko sila palalampasin. Gustong apihin ang underworld. Wala man lang kahit pagkakataon para sa pagdinig. Niangao, dalhin mo ang mga gamit mo. Sama ka sa akin sa susunod na kaso. Guluhin natin ang entablado ng langit.